Hello mga kautang! Happy Wednesday sa inyong lahat dyan at welcome back again dito sa aking channel. For today's video, another loan application na naman yung pag-uusapan natin. At alam ko mga kautang na hindi na ito bago sa inyo dahil ang dami nang nakapagsubok sa loan app na ito dahil may option ito na 0% interest sa unang hiram. At hindi lang yun mga kautang no, dahil direct website po ang pag-apply dito. At alam naman natin mga kautang na kapag direct website ay hindi na nila kailangan pang i-access yung mga contact list natin or hindi na sila nanghihingi ng permission to access po sa ating mga mobile phones. Mga kautang, since direct website po ito is maglalagay po ako ng link sa description box at sa comment section ng video na ito at ng mga iba pang mga alternatives loan app na direct website din at hindi mo na kailangan pang mag-install at mag-download sa Play Store. Please mga kautang, bago nyo i-click itong link na nasa description box at sa comment, please watch this whole video para may idea kayo about sa loan app na ito dahil pag-uusapan agad natin ngayon si Cash Express. Oops! Mga kautang, wag mo nang mag-skip dahil may isi-share ako sa inyo na experience ko dito kay Cash Express. At yes mga kautang, legit naman po na si Cash Express ay may option na 0% interest kapag po kayo ay first time borrower dito at kapag 7 days repayment yung pinili ninyo dito. Kasi mga kautang, may option din na 14 days sa unang hiram pero meron pong 1% per day na tubo dito. So sa 14 days mga kautang, meron pong 14% na tubo dito kapag kayo ay first time borrower kay Cash Express. At mga kautang, alam nyo, napaka-easy application ng loan app nito. Hindi ko promote mga kautang pero legit po na fast approval ang loan app na ito mga kautang. At buo mo pong matatanggap yung total loan amount mo dito. For example, kagaya ko mga kautang na 2,000 yung offer nila sa akin no, nang ako ay first time borrower dito sa loan app na ito. At mga kautang, hindi ko gagawa ito no. You can see dito sa screen, makikita nyo yung dashboard ko kay Cash Express. So mga kautang, nag-loan ako dito, first loan ko dito noong February 14, 2024 po. Makikita nyo, principal amount is 2,000. Repayment na pinili ko dito is 14 days. Since 14 days po, binayaran ko ito ng February 24, 2024 mga kautang sa halagang 2,480 pesos. Kasi nga sabi ko, yung interest dito is 14% which is sa 2,000 mga kautang. Meron siyang 280 na interest plus 200 mga kautang no na tinatawag nilang service fee dito. So total po nito ay 2,480 sa loob po yan ng 14 days. So mga kautang, based on my experience dito na sobrang bilis mag-approve mga kautang, kahit hapon na ako nag-apply dito sa loan app na ito, is still na-approve ako kay Cash Express. At ito yung nangyari mga kautang no, as you can see sa screen. February 24 mga kautang, pagkatapos kong nagbayad dito ay agad po akong nag-second loan dito. So makikita nyo yung principal amount ko dito mga kautang is 4,000 at pinili kong payment dito is 14 days mga kautang. So ito na, dito na tayo. Magkano nga ba mga kautang yung interest ni Cash Express kapag kayo ay second loaner na dito? So mga kautang no, bago ko i-reveal sa inyo yung interest no, hanggang ngayon, si Cash Express okay na okay para sa akin kapag kayo ay first time borrower dito compared to the other loan app. Kapag 7 days is 0% interest talaga at buo mong makukuha yung utang mo dito kay Cash Express. So mga kautang, ko compared natin sa ibang loan app, itong si Cash Express is okay na rin, 'di ba? Kasi may iba na ang lalaki ng service fee, ang laki ng management fee, baba yun, ang meron pang loan deduction. Itong si Cash Express is wala po. So okay siya, take note, okay siya kapag kayo ay first time loaner dito mga kautang. Kapag kayo naman ay second loaner, katulad ko, as you can see sa screen, February 24, 2024 mga kautang, nakapag-loan ako dito ng 4,000 at babayaran ko in 14 days. At eto na mga kautang, ito na, alam nyo ba na 1.99% ang tubo ni Cash Express
everyday dito. Mga kautang, 1.99% ang tubo ni Cash Express everyday sa loob ng 14 days. So, mahuhulog mga kautang na 1.99%. I-times mo yan ng 14 days, so mahuhulog na 27.86% ang tubo ni Cash Express sa loob po yan ng 14 days mga kautang. So, ito yung nangyari. So mga kautang, ito yung nangyari sa akin. Hindi ko po binayaran buo si Cash Express after 14 days at ginamit ko yung tinatawag nilang prolongation. So makikita nyo mga kautang, dito sa baba, makikita nyo is meron kayong schedule, repayment schedule. March 9, 2024 ay nagbayad ako dito mga kautang ng 1,413 pesos and 40 cents. Ito po ay prolongation lamang mga kautang. Hindi po ito madideduct doon sa 4,000 na amount mo. So ito yung nangyari mga kautang, no. Nagbayad na ako March 9, 2024 ng 1,413.4. As you can see dito, sa payment history ko mga kautang, March 16, 2024. Yes, this year lang yan. Nagbayad ako dito ng 3,307. 3,307.82. May something to my 0.8. Sa case ko mga kautang, hindi ko nasali yung 0.8, kaya nagdagdag na naman ako ng another 100. So March mga kautang, March 16 is nakapagbayad ako dito ng 3,407 po yan. So pagdating dito mga kautang, March 23, 2024 is nagbayad na naman ako ng 1,114.4. So as you can see dito mga kautang, no, August 24, 2024, kailangan ko pa rin siyang ibayaran ng 4,987.56. At hindi lang mga kautang, as you can see sa screen, May 4, 2024 ay nagbayad na naman po ako ng 1,000.56. So ito yung nangyari mga kautang, no. Until now ay meron pa akong balance dito kay Cash Express. Kasi nga mga kautang, 'di ba 4,000 lang, 'di ba no? 4,000 lang yung utang ko dito. At nakapagbayad na ako all in all dito mga kautang as of May 4, 2024. All in all na nabayad ko dito kay Cash Express is umabot na ng 6,828.8. And guess what mga kautang? As you can see sa screen, August 24, 2024, kailangan ko pa rin magbayad ng 4,987.56. So alam nyo ba mga kautang, since nakapagbayad na ako dito ng 6,828.8, hindi ko na tinuloy yung pagbayad dito kay Cash Express. At ito yung nangyari mga kautang, no, until now, kasi tinigil ko na yung pagbayad. Yan yung real talk mga kautang. Hindi ko ikakahiya na sabihin sa inyo na until now is meron pa akong balance kay Cash Express. At hindi ko yan ikakahiya dahil ang laki na nabayad ko mga kautang, no. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko babayaran. At alam nyo ba mga kautang, no, first month dito na na-late ako kay Cash Express is ang daming tawag, iba't ibang number yung ginagamit nila mga kautang. Pero thankful tayo kasi nga direct website siya is hindi nila na-access yung mga contact list natin. So paulit-ulit lang silang tumatawag sa number ko, nagte-text sa number ko na ganito, kailangan ko nang magbayad. Pero wala naman akong na-receive na kailangan yung pananakot na sobrang pananakot na hindi ganyan. Pero still tumatawag, nagte-text at nagte-text. Hindi naman yung worst na sobrang takot ka na sa mga text nila. Hindi ganyan. So as you can see mga kautang, ito yung present dashboard ko kay Cash Express. So makikita nyo, your loan payment is overdue by 137 days. Need to pay 20,211.41 pesos. Yan daw yung dapat kong bayaran dito kay Cash Express mga kautang, no? At makita nyo dito, yung late payment fee dito is 4,000. Yung penalty dito is 5,343
0.81. Yung interest dito mga kautang is 10,867.6. So all in all mga kautang no, ay umabot siya ng 20,211.41. Oh no! At yes mga kautang, hanggang ngayon, until now, no, real talk ito kay Cash Express, August 21, 2024 na tayo ngayon. Pero still, meron pa akong balance kay Cash Express. So yan yung aking personal experience kay Cash Express. Para sa akin mga kautang, no, maganda si Cash Express kapag kayo ay first time loaner dito. Pero hindi siya recommended na kayo pa ay mag second loan dito kasi 1.99% yung tubo dito as second loaner. Napakalaki ng 1.99% mga kautang na tubo dito. Matatawa ka na nga lang kasi mga kautang, yung 1.99% na yan is para na yung tubo sa bangko. Kapag kayo ay mangutang ng bangko mga kautang, 1.99%, 1 month na interest na yan. Dito kay Cash Express is 1 day lang. So mga kautang, speaking of bank personal loan, no, banggit ko na ngayon, is kung gusto nyo umutang, bank personal loan, you can email me, clarizaquincentoralizo@gmail.com. Dito po yan. They offer minimum of 20,000, maximum of 2M. So, balik tayo kay Cash Express. So, mga kautang, no, yan po ay personal experience ko dito kay Cash Express. Hindi advisable na gumagamit kayo ng prolongation fee nila. Kasi, hindi naman madidiyak yung mga binayad mo dito. Interest lang yan mga kautang para ma-extend ulit yung due date mo dito. So para sa akin mga kautang, recommended si Cash Express kapag first time borrower lang. Hanggang first borrow lang mga kautang, wag nang mag second loan dito kay Cash Express. So nabanggit ko nga kanina, yung link is nasa description box at sa pinned comment. So mga kautang, parang humaba na ng video ko no. So that's all for today's video kay Cash Express. Pero mag-update pa rin ako sa inyo mga kautang kung kailan ko siya babayaran, kung ano yung mangyari, kung mababawasan ba kapag bayaran ko lahat, or paano na yung gagawin ko dito. Kaya mga kautang, hindi ako papayag na maranasan nyo yung nangyari sa akin dito kay Cash Express. So that's all for today's video. Mga kautang, sana po ay nakatulong sa inyo ito, lalong-lalo na sa new subscriber ko sa aking YT channel na nag-request siya na i-review ko ulit si Cash Express. So ito na. Sana po ay nakatulong sa inyong lahat ito. That's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong #1 palautang dahil utang is life. Bye, bye, bye!